tinatawag na Gentile. Christ will come to the Gentile. At sa 27 po, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice in the oblation to cease. And for the overspreading of abomination he shall make it desolate, even until the consummation, and that it remain shall be poured upon the desolate. Sa tingin ko, mayroon sinasabi rin dito na pan eh. The prince that shall come, he shall confirm it for 1 week. Sa taas yun, sa taas. Yan, sa 26. Ayan, kasi kapag inalat natin yung he shall confirm the covenant with many, covenant with many for 1 week, kapag ito po ay pinag-isa natin sa Misaya na makat off na ito, wala na. Kasi iba po itong, remember this is a prophecy, iba po itong takpo sa doon. Sa Misaya, this is Rome between the many nations or 12 tribes, Israel. Yan po yung sinabi ni Brother Branham sa 70 weeks of Daniel. Na, ito, sabi ni Brother Branham, yung covenant na ito, i-confirm niya lamang the prince that shall come. Shall confirm. Sapagkat the Jew during that time holds the band of the world. Kaya makikinibusik ang Roma sa Israel sapagkat sila po yung umahawak at nagpapatakbo po ng tulya o Federal Reserve. Kaya siya magkakaroon po for the economic po na reason. At kung pinag-isa po kasi natin ito at doon, kaya po marami po yung nalilito. Na, yung 1 week na ito, mangyayari po lamang maging epektibo kung tayo po ay na-rapture. Tayo po ay na-rapture. At bababa naman sila Moses at Elias. Gusto nila mang rin ulukuin pero wala silang magagawa kasi nandun sila Moses at Elias. At kung mamatay mo sila Moses at Elias, after pagkatapos ng 42 months, dyan nila i-break yung 1 week na yan na covenant. Sorry, gusto ko linawin yung yung last 3.5 years po, yun po ay Armageddon. Ngayon po, may verse po, basahin. Okay, paki-check na lang po ito kung mali yung ibig ko sabihin. Sabi po sa Revelation 11 verse 3, pwede nyo rin po sundan. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,203 score days, clothed in sackcloth. So, this is first 3.5 years. Pagdating po dun sa Revelation chapter 12, verse 6, and the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should feed her. There are 1,203 score days. This is another second 3.5 years. So, Pastor, this is the same or different event? That is the same. So, habang Pastor, ito, last na lang po, Pastor. Habang nangangaral ang dalawang propeta sa Israel at nagkakaroon ng handugan, together with the Revelation 12 woman, pleading in the wilderness. Yung woman in the sun, so Revelation chapter 12, sabi po ni Brother Branham, yung kung pang meaning man yan. Pero diniwanag din niya sa seals, 6 seal ba yun? Na ito po ay yung mga Hudyo pabalik na. Tinatawagan na po sila ng dalawang propeta. Tinatawagan na po sila ng dalawang propeta pabalik sa kanilang bayan. That is the type of Benjamin. Kaya yung sa akin, Revelation chapter 11 at Revelation chapter 12 is one but the same event. Yung 11 nga lang, the power of the Lord sa dalawang propeta, pero yung Revelation chapter 12 to call out the 144,000 Jews going back to their homeland. Doon po sa first 3.5,
nabanggit po ninyo kanina ay sa Revelation 7 ay ang natatakan ay 144,000. Meron po bang Hudyo na maliligtas na hindi natatakan? Walang. So, ang maliligtas lang sa buong Israel ay Oh. doon sa Revelation 12, sinabing iniligtas sila ng Diyos upang hindi siya makabot. Kung yung 144,000 ay namatay, kasama ng 2 prophets, Itong 144,000 sila yung nag-resurrect ito yung hindi punta masyado. sa soul of the Lord. Nakuha. Itong Revelation Hindi po. 12 Yung 7 trumpet ay na dinala sa sabi lugar niya, para hindi abutin na. ito ay yung 7 trumpet para dun Sila sa ang trupa yung redemption namin. Oo. Souls under Yung the akin pong nakita dyan kasi patungkol po sa fifth seal, the souls under the altar, nung nakita nila po yung reward giving day, sabi nila, can we enter in? Nagtanong sila, can we enter in also? It's like that. Pero sabi ng ating Panginoon, no, you have to wait. The remnant will be killed just like you are. Yun po yung nakita ko naman. So, doon po ako ngayon. Pastor, Pastor. Sa akin nakikinig, observe. Yung bang Planet X na naging dahilan kung bakit napalitan ng mundo sa panahon ni Noah, ay siya rin magiging dahilan yung pagdating niya sa pangalawang pagkakataon. Ay siya rin magiging dahilan para balik sa dati yung mundo. In my, ako po ito lang mo, ako po yung parilas nyo na estudyante lamang po ng Biblia, no? This is just base po sa mga nakita natin, nakita ko po pag-research na kung saan namangka po ang buong mundo. To me, I'm just presuming sapagkat sinabi po ni Abraham, when the time of Noah, doon po nag-start yung tilting, na-tilt po at na-divide po ang ating mundo. Kaya nga kung makikita niyo po yung mapa, parang na-broken yan, na-class na parang kung pagtungtungin mo parang square po yung surat. So yun po, doon lamang po po Pastor, na siguro ayon po sa kanilang findings ng mga science, kasi ang science man walang kaalam-alam yan sa Biblia, na nakita po ni Gil Broussard, ito po yung sabihin ko sa inyo na ikwan po kasi siya man ang nakaalam sa speed ni Planet X na ito, si Gil Broussard ng NASA. Sabi niya, ayon sa speed, nakita po niya yung orbit. Kasi may orbit na. Nakita niya yung orbit na talagang tansya niya, ayon po sa kanyang rough estimation, 2008, pasok po siya sa ating solar system. Si Gil Broussard po ang nagsabi yan. Kaya po doon lang po ako na malagi sapagkat hindi man ibinigay ng Panginoon yung mga between araw, buwan na yan, siya man ang naglalang yan, na hindi gagamitin na yan po yung kanyang orasan, times, and his season. So I'm just presuming, being also a student of the scripture, but in my own, I have to be ready as soon as possible. Habang sila palapit na papalapit sa mundo, lalong pabago na palakas ng palakas siguro mga super fighter na yan. Nakikita po namin ngayon. Even po sa report po ng CNN at BBC, yung nangyayari po mga trahedya, mga snow at saka yung mga ipo na dumarating po sa Amerika talaga super. So, this planet X, talagang scientifically, bago pa ako magtanong, may detective lang po ako na. Ang Amerika ngayon ay meron silang invento na siyang nagbago ng klima. Isa pa yan. Ang tawag ko doon ay heart. So yung Yolanda ay ito po ay hindi natural, kundi man-made. Nagaganap ngayon ng mga bigla ang pag-ice doon sa New York recently at sa Russia, ito ay gawa ng heart. So, they can manipulate the weather. yes, maging ang mga pandemic na darating, pag sinabi natin pandemic, yun ang cause kung bakit sila gumagawa ng mga tabaong.
Kasi may na-expect na pandemic na sakit Gawa na nila. kagaya ng Ebola virus, pero hindi lang siya naka-sentro sa Africa, kundi sa buong mundo. So yun pong isang tinitingnan ko rin po, yung heart ang naging cause ng tinatawag nating climatic change. Correct po yan. Dagdag na siguro itong Planet X, pero recently kung naalala ninyo, may bumangga na tawagan kometa na Ison doon po sa Russia. araw. According sa science, ang pagdating daw po ng pagputok ng dagat o ng ocean o ng tubig dagat ay cause po yan na kung saan darating daw ang pagkakataon na ang Earth ay maging malapit sa araw at magkaroon ng vortex na abutin nito sa ating planeta. At yun ang maging, yun ay sa science, no? Pero biblically speaking, darating po ang mga pagkakataon nito. Dagdag lang. Ang tanong ko po, dito po kanina ay sabi mo nga po, sa narinig ko, ibang ko nagkamali ako no, na ang Panginoon ay magpapakilala doon sa mga soul under the altars in the 144. Okay. Kasi may nakita ako sa Sikaraya na Diyos mismo, ang Panginoon mismo papakilala, makikita mismo siya. According doon sa Sikaraya, chapter 12, 14, no? 14. At siya makipaglaban para sa kanyang bayan, which is yung remnants. Tawag ni Brother Branham, sila ay earthly bride. Sila yung mga tao, mga Hudyo, na in the language of David, na may iwang buhay at hindi sila nagkaroon ng kamatayan. No? Nagdatna ng Panginoon doon mismo sa Jerusalem. At sabi mo kanina, kung tama yung pagdinig ko, tayo makipaglaban. Ang